malamang overtime na naman tayo ngayon. Medyo na nakaraan, medyo naparami uli ang mga patutuo at napaka buti naman, natutuwa naman ako na bagamat naagaw ko siya ng oras natin ng pagpagay ng salitang Diyos, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil sa pamagitan ng yung mga patutuo ay nakapagbibigay din ng kalakasan sa mga tao na nanghihina, mga tao na dumaras din sa ganong mga pagsubok sa buhay. Kaya purihin ang Panginoon. Palagay ko naman sa ngayon, noong nakaraan, hindi ko na natuloy yung mensahe ko dahil sa kakulangan ng Panginoon. Pero ganun pa man, sa ngayon mag-overtime tayo siguro na kaunti. Amen. Hindi pwede na hindi ko na ipahayag ang nakandang mensahe ngayon. Amen. Payag ba kayo? Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So ang ating mensahe ngayon ay umpisan natin sa isang tanong. Sa ano kaya ang palagay ninyo kung bakit nagsisiksikan ng mga tao sa Maynila, na mga tao na galing sa mga probinsya? At bakit kaya na mga libo-libong mga tao na nang ibang bansa? Ano kaya ang mga dahilan nito? Iisa lang ang alam kong dahilan kung bakit nagsisiksikan ang tao dito sa Maynila. Sa dahil lang sa kanilang mga lugar ay taghirap. Pahirap na pahirap ang buhay. Karaniwan na ang marami na sa mga tao ron na hindi kumakain 3 beses ang araw dahil sa kahirapan ng buhay, kakulangan ng makain. Amen. Nagkaroon na ng tagutom. Dahil sa kakulangan ng ani sa mga bukirin, marami na magsasaka ang tumigil na sa pagtatanim sa kanilang mga bukid. Sa mga dahilan ng marahil ay dahil sa tagtuyot, kung hindi man tagtuyot ay pagbaha, kaya sa mga maraming kalamidad na kung kaya't isa pa ay maaring mahal na ang kakulangan ng pinansyal upang matugunan ang pangailangang pataba para sa kanilang mga patanim. Kaya marami na ang tumigil sa pagtatanim at nag-iisip na pumunta na lang sa Maynila para makapaghanap ng trabaho upang hindi sila mamatay sa gutom. Gawan din mga nang ibang bansa dahil din sa kahirapan, kung kaya na pinipili ng mga tao ng mga ibang bansa na lang. Amen. At dahil sa ganung pangyayari, tingnan natin kung ano ang may tuturo sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Maraming mga pastor na maraming mga churches na narinig natin na nagsasabi na pagka panahon ng tagsalat, tagutom o krisis sa pinansyal ay medyo yung iba, marami sa kanila nagsasabi na bumababa ang pag-o-offering ng mga tao. Amen. Dahil iniisip nila na kailangan magtipid para makainom po, para sa paghahanda ng pagdating ng paghihirap ng panahon ng kahirapan. Sa kabilang dako naman ay iba naman ang ginagawa. Nagsasabi na kung kailan naghihirap sila, kung kailangan nagkaroon silang problema sa pinansyal o sa kabuhayan, ay lalo silang nagdadagdag sa kanilang pag-offering sa Panginoon, sapagkat iniisip nila na kailangan magtanim bilang paghahanda sa pag-aani pagdating ng tagirap. Hindi po ba? So ganun na nangyayari nga. Maging sa panampalataya ganon din. Nagkakaroon na itong dalawang magkaibang pananaw na ito ay makikita rin sa buhay spiritual. Amen. Aminin man natin na hindi.
May mga ilan sa atin na ganoon din, na pagka kung hindi man nila binawasan ang kanilang pagbibigay, pag-offering, ay kung hindi man lubusang tinigil na ang pagbibigay sa Panginoon, ay binawasan na nila. Amen. Sa pag-aakalang, sa pag-iisip na ang pagbibigay sa Panginoon ay isang kabawasan sa kanilang ikinabubuhay. Amen. Pero ganoon din sa iba nga, tulad ng sabi ko, lalo nilang dinadagdagan ang kanilang pagbibigay. Amen. Dahil sa kanila ang pagbibigay ay lalo nilang kailangan na huwag nilang kaligtaan, sapagkat ang pagtatanim ay aasa sila na meron silang aanihin. Amen? Hallelujah. So ito ang ating tatalakayan ngayon. Ano man sa dalawang ito ang maging sitwasyon natin, makikita po natin kung ano ang tinuturo sa atin ng Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 1 to 13. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay kung paano mapagtagumpayan ang kahirapan, kung paano tayo magkaroon ng financial breakthrough, kung paano natin malampasan ang natagtuyot o kahirapan na dumating sa ating buhay. Amen. Sa verse 1, tulad na nangyari noong panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating sa Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Peliteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupang itong ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain, ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at lahat ng lupain ito'y ibibigay ko sa kanila, at hihilingin sa akin ang lahat ng bansa na sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginawa ko sa iyong lahi. Verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Verse 6, doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga-roon tungkol kay Rebecca, sinasabi niya ito'y kapatid niya. Inilihim niya mag-asawa sila sa takot na siya'y pamatayin para makuha si Rebecca, sapagkat ito ang maganda, ito'y maganda. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon, nadungawan minsan ni Abimelech si Isaac at Rebecca na naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech si Isaac, ang sabi, tiyak na asawa mo ang babaeng iyon. Hindi ba? Bakit ang sabi mo ay kapatid mo? Verse 10, natakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya. Tugon ni Isaac. Verse 10, bakit mo ito ginawa sa amin? Wika na Abimelech, kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinububa kami sa kapahamakan. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito. Verse 12, noong taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at nakasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Verse 13, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa sa kanyang banal na salita. Una kilang Ama, salamat po Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong salita na iyong bibigay sa amin, O God. Hallelujah. At dalangin ko po namin naman na naway sa patuloy na buksan mo ang aming kaisipan upang maunawa namin kung ano ang maging kahalagaan ito sa aming buhay, O Diyos. Upang naway may matutuhan kaming aral, O Diyos, sa umagang ito upang basta ikalatagan ng aming panampalataya at ikalalain ng aming pagtitiwala sa iyo, Ama. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.
So sa ating binasa ay makikita po natin na ang tulad na sinabi ko kanina nung sa umpisa, na karaniwan na ginagawa ng tao pag dumating ang taghirap ay lumilipat sila sa lugar. Tumitigil sila sa pagtatanim at pupunta sa isang lugar na kung saan magkaroon ng panibagong pagkakitaan upang hindi sila mamatay sa gutom. At ganoon nga ang ating binabasa na kalagayan sitwasyon ngayon sa buhay ni Isaac. Ito ang simula ng Genesis 26. May taggutom sa lupain kung saan nabubuhay sa Isaac. Panahon na marahil ito sa lugar na ito ang taggutom, sapagkat mabasa po natin sa Genesis 41, sa Genesis 20 verse 1 na nung panahon ni Abraham at saka yung asawa niya ay dumaras din sa ganitong taggutom at sila ay napunta sa Ehipto. Amen. Kaya ganoon din na ulit-ulit ito nung kapanahunan din ni Jacob na anak din na Isaac. Naulit din ang pangyayari ito, nagkaroon ng tagutom sa lugar na yon, at si Jacob si Joseph na anak ni Jacob ay napunta sa Ehipto at nung nagkaroon tagutom sa lugar ni Jacob ay pupunta siya sa Ehipto upang sila bumili ng pagkain. Amen. Ngayon naunawaan na natin mula sa Genesis sa talatang ito na meron tagutom sa lupain bukod sa naunang tagutom ng panahon ni Abraham. Ay nagpunta siya kay Abimelech sa mga nahari ng mga Palestino sa lupain ng Gerar. Amen. So ganyan din ang naging reaksyon ni Isaac. Nung dumating ang tagutom sa kanilang lugar, ay katulad din ng ginagawa ng marami, ay huminto na sa pagtatanim. Iniwan nila ang kanilang mga bukirin at nagpunta sa ibang lugar. Yan din ang binalak na ginawa ni Isaac. Binalak niya gawin. Na kung kaya't nagbalak siya na pumunta sa Ehipto. Amen. Upang maghanap ng ibang pagkakitaan. Upang hindi sila mamatay sa gutom. Amen. Ika nga ay maghanap ng mas magandang pagkukunan ay kabubuhay. Kaya dahil sa naisip maari na ikwento ng kanyang mga magulang ang ginawa nila ng panahon na sila dumaras din ng tagutom o taghirap na sila pumunta sa Ehipto. At nangyari nga na siya ay nagpasya na pumunta kay Abimelech na siyang hari ng mga Palestino. Amen. At matandaan po natin kung ating babalikan doon sa Genesis 20, na doon sa mga nakaraang talata na noon na sila Abraham ay nasa Ehipto, ay pinangakuan sila, inalok sila ni Haring Abimelech na tumira sa alinman sa mga lupa na kanilang napasukan, na kanilang nasakupan. Kung kaya ito marahil na naalaala ni Isaac na kung kaya binalak niya pumunta dumalaw kay Haring Abimelech upang maaring sabihin na doon sila tumira sa lupain ni Abimelech na gaya ng ipinangako niya sa kanyang mga magulang. At makikita po natin na doon sa kanyang siya papunta na sa kay Abimelech na hari ng mga Palestino, ay hinarang siya ng Panginoon. Hinarang siya ng Panginoon. Sabi niya ay hinarang siya ng Panginoon at sinabihan na hinarang siya ng Panginoon at ang dahilan marahil ay baka pupunta ni Isaac sa Abimelech ay sa katotohanan inalok siya minsan ni Abimelech ng kanyang magulang na tumira sa kanyang lupain. Sa Genesis 20:15, sabi sa kanila ni Abimelech, sa buong lupain ito pumili ng gusto mong tirahan. At sa Genesis 21:34, sinabi na mahabang panahon na namayan si Abraham sa lupain ng Pang-Palestino. At sa Genesis 26 verse 2-3, sinabi, nagpakita si Yahweh kay Isaac at sinabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Doon ka tumira sa lupaing itinuro ko sa iyo. Dito ka muna.
Ako isa sa iyo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain tulad ng aking pangako sa iyong amang Abraham. So yun ang sinabi niya, dito ka muna. Dito ka muna pansamantala. Sabi gano'n. Bakit kaya? Bakit kaya nasabi ng Panginoon, dito ka muna? Ito ay sa dahilang marahil upang bigyan ng espasyo at oras ng Panginoon upang ang Panginoon ay makakilos sa buhay ni Isaac. Amen. Sa Genesis 26:12, sinabi ni Isaac na nagsaka sa panahon na yun at siya ang makasandang ibayo. Umani ng makasandang ibayo dahil sa pinagpala siya ng Panginoon. So sumunod si Isaac sa sinabi ng Panginoon na huwag ka na pupunta sa Ehipto. Dito ka lang sa lupa na dito ka manirahan sa lupa sasabihin ko sa iyo. Sabing gano'n, na ibig sabihin doon sa lugar ng Herar. Kaya sumunod hindi na itinuloy ni Isaac ang kanyang plano na papunta ng Ehipto. Sinunod niya ang Panginoon. Amen. Isang magandang nakikita po natin ay hindi nagkaroon si Isaac ng problema sa kanyang asawa. Siyempre, maaaring magalit ang kanyang asawa kung bakit nagbago ang pasya ni Isaac na pumunta sa Ehipto at sa halip doon na lang manirahan doon sa Herar. Dito nakikita natin kung gaano malaki ang paggalang, malaki ang pagtitiwala at respeto ng kanyang asawa kay Isaac. Amen. Nanahimik na lang siya, nagtitiwala siya sa kakayahan ni Isaac na kanyang asawa. Sunod-sunod lang siya. Amen. Hallelujah. Na kung kaya ang magandang punto dito ay makita natin na yun nga naging walang problema si Isaac sa kanyang asawa at nung sumunod sa Diyos. Sa kabila at habang naroon siya nakatira sa Herar sa taong yun, habang inaantay niya na pagpalain siya ng Panginoon, hindi siya natili na walang ginagawa. Hindi siya nag-isip na, ay sabi ng Panginoon pagpalain niya ko kaya hintayin ko na lang. Sinabi niya. Pero tandaan po natin na hindi ganoon, babasa po natin na hindi ganoon ang ginawa na siya. Habang naroon siya sa panahon na yun at taghirap sa taon na yun, ay naisipan niyang magtanim, magsaka sa kabila ng matagtuyot, sa katagayang tagtuyot ang lupain. Sa kabilang katuhan na mga tao ay umalis na, tumigil sa pagsasaka sa kailang mga bukid at lumipat na sa ibang lugar. Siya ay nagpasya na magtanim. Ipagpatuloy ang pagsasaka sa kabilang pagtuyot. Amen. At nasa babasa natin doon, nasa taon din yun, ay siya'y umani ng makasandang ibayo. Amen. Isipin din yan. Na wala na yun sa kanyang ginawa ay sabihin ng mga tao marahil na loko-loko itong sa Isaac siguro. Wala na, tagtuyot na, paano mabubuhay ang halaman? Pero hindi iniisip ni Isaac yun. Amen. Hindi ang ginawa niya ang pagtatanim upang sa ganon ay magkaroon siya ng ang kanyang pagtatanim ay umaasa siya na pagpapalain siya ng Diyos. Amen. At nakita na umasa siya sa pagtiwala sa pangako ng Diyos kung kaya't ang kanyang pagtatanim ay umabot siya sa kabila ng kalagayang tagtuyot ay umani siya ng makaisang daang ibayo. Amen. 100-fold ika nga. Di ba napakaganda yun? Amen. Natigil na lahat. Maaring tiyatawa na siya lahat. Maaring walang saysay kanyang pagtatanim dahil tigang ang lupa. Pero tandaan po natin na ang Diyos ay walang imposible sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hindi ang ginawa ni Abraham ay ni Isaac, hindi nababatay sa kanyang mga nakikita, hindi nababatay sa mga nangyayari sa kanyang paligid, hindi nababatay sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, ganoon ang Panginoon. Amen. Ganoon din si Isaac. Pinasabi nga na hindi naging hadlang kay Isaac ang tagtuyot o taggutom
o tagsala para umani ng makasandang ibayo. Hindi lamang na siya ay nagsaka, kundi dahil sa pinagpala siya ng Diyos. Amen. Umani siya dahil hindi lamang sa siya nagtanim, kundi pinagpala siya ng Diyos. Amen. Hindi siya nagtiwala sa kanyang ginawa, kundi ang higit na pinagtiwalaan niya ay ang pangako ng Diyos sa kanya. Amen. Hallelujah. Ang kanyang pagsunod ay nagdala sa kanya ng pagpapala ng Diyos, pagpapalang sumira sa epekto ng tagtuyot at naging dahilan ng taggutom. Dahil sa kanyang pagsunod, siya'y natira sa hirar at pinagpala ng Diyos ang gawa ng kanyang mga kamay. Kung hindi siya nagsaka, maaaring hindi niya mabigyan ng Diyos ng bihikulo o daluyan na magamit niya na maging daluyan ng pagpapala sa buhay na Isaac. Amen. So kailangan kumilos tayo. Maraming ng tao na nagsasabi, nagpapayag Panginoon na lagi ikiniklaim ang pangako ng Diyos, pero wala namang iginagawa. Amen. Panginoon, ikiklaim ko, sabi mo na ikaw, pagpapalain mo na aking buhay. Nabibigay ligtas mo sa ganito, na ganyan pagkakaloob mo nito, pagyamanin mo ako, wala namang ginagawa sa kanyang buhay. Na aksyon, hindi naman sa long kilos. Walang magagamit ng Diyos na maging daluyan para sila pagpalain. Amen. Naalala ba niyo yung kwento ni Juan Damad? Gusto man niya kumain ng bayabas. Binigyan siya ng Diyos ng bayabas, nakita niya, hindi naman siya umakyat, nakatingala lang doon, ay naantay, bumagsak yung bayabas. Bumagsak man yung bulok na, hindi niya mapakinabangan. So ganyan na marami sa atin kuminsan. Lagi natin i-claim ang pangako ng Diyos, pero wala naman tayong ginagawa. Amen? Tandaan po natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ginagawa niya ang kanyang mga pinapangako. Kaya lamang kung minsan tayo ang hindi natin ginagawa ang ating bahagi. Ang dahilan kung bakit sa Isaac lamang ang pinagpala ay siya lamang ang nagsaka, samantalang iba ay tumigil na sa pagkasaka at pumunta na sila sa ibang lugar. Amen. Hallelujah. Ganyan din sa atin, di ba? Pag kayong tagtuyot na, ang mga tao ay pupunta na sa Maynila, ang mga taga-Persia pupunta na Maynila, ang mga iba naman pupunta sa ibang bansa. At yung din ang naisip niya Isaac na gawin. Amen. Pumunta sa ibang lugar, lumipat ng lugar. Amen. Kapag harap ka na greener pasture. Ika nga. So, makita po natin na kung sa naisip niya na tama lang Ehipto ang pupuntahan niya, dahil ang Ehipto ay bukod sa isang mayamang bansa ay malapit lang. So, dapat lang na doon siya ang target na pupuntahan. Amen. So, kung sa ating kasalukuyan ay sa ating kapanahon ngayon, ang Ehipto ay katulad halimbawa ng Amerika, Canada, Japan, o kaya mga bansa sa Middle East. Ganyan ang target na pupunta ng tao, dahil sabi ng tao ay wala hirap na, mahirap na ang buhay dito, huwag tayong mag-antay ng kamatayan dito. Ang pag-asa lang natin na umangat ang ating buhay ay pumunta sa mga abroad o pumunta sa Maynila. Yan ang sinasabi nila. Pero dahil sa pinagsabihan ng Panginoon sa Isaac, sumunod sa Isaac. Amen. Sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Hindi siya sumusunod sa kanyang sariling pananaw, sa kanyang nakikita na ano man ang mangyayari sa akin dito, tagtuyot na nga, umalis na nga mga kapwa ko magkasaka, ano naman gagawin ko, hindi niya sinabi yun. Kundi sumunod lamang siya, maaari hindi niya naunawaan kung ano ang gagawin, ang implikasyon ng pagharang ng Panginoon sa kanya, pero siya ay pinili niyang sumunod. Amen. At ganon din ang kanyang asawa. Hindi niya question ng kanyang asawa kung bakit nagbago ang kanyang pag-iisip. Amen. So makita po natin na sa pangyayaring ito ay makikita po natin na ang pangyayari sa pagkakataon na ito ay hindi na mabatay. Hindi ang pangyayari sa paligid ang nagdilikta. Amen. Sa pangyayari, kundi ang
kundi ang pananampalataya at pagsunod niya ay sa Panginoon. Amen. So ganoon tayo dapat. Hindi yung titingin sa mga sitwasyon sa ating paligid, kundi magtiwala lamang tayo sa Diyos. At hindi lamang tayo dapat magtiwala, kinakailangan gawin natin ang ating bahagi. Amen. Upang magkaroon ng daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa atin. Amen. Makita po natin na patuloy lamang ang pagsunang kung tayo man mga kapatid ay dumadaan sa ngayon sa ating buhay ng tagutom o paghirap o tagsalat o financial crisis. Huwag tayong tumigil sa pagkilos. Huwag tayong umalis sa pananampalataya sa Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Amen. Karamihan ang maraming nangyayari sa buhay ng mananampalataya kung kailan dumarating ang taghirap, ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Doon sila humihinto ng pagdalo sa gawain. Doon sila tinatamad na magbasa ng Biblia. Sabi nila, wala yata ang kabuluhan, hindi yata totoo yung sinasabi ng pastor na ang Diyos, na mahal ako ng Diyos, na ang Diyos ay gustong pagparahin ako, na ang Diyos hindi niya kalooban na maghirap ako. Parehas din nung mula nung nakilala ko, pag ganun din, walang pagbabago ang buhay ko, bagkus lalo pang dumarami at ang pagsubok sa akin. Kung kaya't marami na ang mga manampalataya na tumiti pagdating sa ganung sitwasyon ay kusa ng tumitigil sa pagsisimba. Lalo silang lumalayo na sa Panginoon. Kung kailang oras na dapat lalo silang lumapit sa Panginoon ay siya kabaligtaran na kailang gawa. Ito naman ang nagtutulak sa parang lumayo sa Panginoon. Amen. Yan ang maraming manampalataya ang ganun. Amen. Sinisisi pa nila ang Diyos na hindi totoo ang sinasabi ng kanyang mga sinasabi. Amen. Pero tandaan natin kapatid na ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen. Ang problema lamang ay wala tayo sa tamang pananaw sa mga nangyayari. Sa mga taong nag-iisip ng ganito, hindi na nalaman na isang katampalasaran para sa Diyos ang sisihin ng Diyos sa kanilang mga nangyayari sa kanilang buhay. Pero tandaan natin mga kapatid na ang Diyos ay tapat. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Ginagawa niya ang kanyang pinapangako. Wala siyang hinahangad, kundi siya kabubuti lamang ng mga tao. Ang problema ay wala sa Diyos, kundi ang problema ay nasa ating maling pananaw sa mga nangyayari. Ang problema ay sa ating ay tayo na hindi natin ginagawa kasing tungkulin. Hindi natin tandaan po natin na pagka may binibigay ng Diyos sa atin, kung may pinaplano ng Diyos sa atin, hindi kailangan meron tayong partisipasyon, meron tayong dapat gawin upang mangyari ang mga magandang plano niya sa ating buhay. Huwag na tayong talagikip na lang, mag-aantay na lang, nasubuan tayo. Tandaan po natin na hindi bababa ang pagpapala ng Diyos mula sa langit. Kailangan kumilos tayo. Kailangan ipakita natin ang lubusan natin pagtitiwala. Ang pananampalataya ay kaya lumalaban. Ang pananampalataya hindi na batay sa mga nakikita natin. Ang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Amen. Sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Dahil lahat ng ating nakikita ay may hangganan. Karamihan ng mga tao lamang ay nananangan sa mga nakikita nila, sa nangyayari sa mga paligid nila. So makikita natin kung gaano ka-mature ang isang tao, kung gaano kalago ang isang tao sa kanyang pananampalataya sa pamagitan ng kanyang reaksyon
sa mga bawat pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Yung iba naman, kung kailan taghirap, ay lalo silang nag-iisip na lalong lakihan ang kanilang pagbibigay. Marami kasi nag-iisip na pagka silang bibigay sa Panginoon ay yun pag-aaksaya, pagtatapon lamang. Amen. Yan ang panahon ng mga taong kulang sa pananampalataya, mababaw ang pagkakilala sa Diyos. Akala ng iba na pagka sila yung katulad ng pagtatanim, pagka itinahasik ang binhi, akala ng mga tao ito ay pag-aaksaya, itinatapon ng binhi. Ang hindi nalalaman na kung hindi mo itatanim, na kung hindi mo ilalagay ang iyong binhi sa lupa, hindi ito mamatay at hindi ito tutubo na upang magbunga at maging isang daang ibayo ang babalik. Amen? Tingnan natin sa palay. Sa isang butil ng palay, pagka ito itinanim mo, magbunga ito, ilang butil ang lalabas sa isang uhay. Hindi po ba? So ganito ang mga mga taong malalim sa pananampalataya, ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi pagtatapon, hindi pag-aaksaya, kundi ito'y pagtatanim. Nagtatanim ang isang magsasaka dahil umaasa siya na iaani ng sagana. Pero sa mga kulang sa pananampalataya, ang pagtatanim ay isang pag-aaksaya. Amen. Ibig sabihin, wala silang pagtitiwala doon sa salita ng Diyos. At maaring si Isaac, kung di siya nagtiwala sa Diyos, sa sinabi ng Diyos na tumigil siya muna doon sa Gerar, ay maaring hindi siya naranasan ang breakthrough sa kanyang buhay. Maaring hindi siya nakaahon sa kahirapan. Maaring naatili siya sa kalagayang tagutom, sa kalagayang kahirapan, sa kalagayang maaring tumatanggap na lamang umaasa sa iba. Amen. Nakita po natin na pagka tayo sa pinagpala ng Diyos, sabi nga sa Biblia na pagka pinagpapala tayo ng Diyos, hindi lamang para sa atin, pinagpapala tayo ng Diyos upang matulungan natin ang ating kapwa. Amen? Pero sa tingin ng iba, kung sila'y pinagpala ay sa kanilang sarili lamang. Ayaw nilang magbahagi sa kanilang kapwa. Isip nila, bigay sa akin ng Diyos ito, pagpapala ng Diyos sa akin ito. Yan ang isip nila. Pero tandaan po natin, ang sinabi ng Biblia, ulitin ko ulit, na sinabi ng Panginoon, kung kaya't pinagpapala kayo para hindi lamang para sa inyo, kundi upang mabahaginan nyo rin ang inyong kapwa. Yan ang prinsipyo ng Panginoon. Amen. So kung si Isaac, marahil kung hindi siya nagtanim, hindi siya gumawa ng aksyon, maaring hindi siya nakaahon sa kahirapan. Amen. Hindi niya maranasan ang kagalakan ng pagbibigay. Sabi ng Biblia, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. So ang nakaraang Pasko, amen, sa nakaraang Pasko lamang, kung minsan ang sabi ng Pasko ay nagdadala ng kapayapaan, tagalakan, ang hindi marahil na bibigyan ng pansin ng mga tao ay Pasko ay nagbibigay din ng problema. Naniwala ba kayo doon? Hindi lang kapayapaan, hindi lang kagalakan na bigay ng Pasko, nagbibigay din ng problema. Amen po ba? Amen. Oh. Paano yun? Paano? Pag marami ka anak, pastor, nagkarami Pasko. Ang katunayan, ang nagbibigay ng problema sa ilang tao ay yung maraming inanak ay nagtatago pagdating ng Pasko. So naging problema sila kanila ang pagdating ng Pasko. Bagamat kung minsan ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng kagalakan dahil ang Pasko ay nahulugan ng pagtanggap ng mga regalo. Ganun po ba tayo? Amen ba tayo? Hindi. Hallelujah. Pero mas nakatiyago na mas marami ang umaasa na tumanggap ng pagpapala. Amen. Pero tandaan natin kapatid, sinabi ng Panginoon na mas mapalad yung nagbibigay kaysa binibigyan. Amen. Yung mga tumatanggap, nagagalak sila dahil tumanggap sila. Akala nila yun na ang talagang kagalakan ng bubuhat sa Panginoon. Pero hindi, kapatid. Mas matindi, mas maging kaganap ang kagalakan ng isang taong nagbibigay. Ganyan ang kagalakan ng Diyos nang siya'y pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang suwampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen.
Kung tayo nasisiyahan na lamang sa pagtanggap, tandaan po natin kapatid, hindi natin maranasan ang ganap na kagalakan na nagbibigay. Kung mamanatili tayo sa kalagayan na umaasa na lamang, manatili tayo sa kalagayan puro tumatanggap na lamang, hindi natin maranasan yung nagbibigay. Amen. Madalas napapanaobserbahan ko lang dito sa atin. Kung sino ang nagpapasalamat, sino ang nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos, sila ang madalas na paulit-ulit na nagpapatotoo. Amen. Dahil ang mga ito ay naranasan nila ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Pero yung iba hindi manig ng anumang papasalamat lamang. Dahil nakatingin sila, marahil ang iniisip nila ay mapagpapalang material lamang. Maaaring hindi na naisip na sila'y magising sa umaga ay isang napakalaking pagpapalang sa kanila yun. Yung iba, hindi nagigising sa pagtulog. Amen. Kaya mas naisin natin ang pagpapalang hindi nakikita. Amen. Doon natin nasusukat ang gaano tayo kalago sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ipagpasalamat ninyo ang lahat ng bagay. Amen. Kaya marami nagpapatotoo na pagpapalaman o pagpapalo, lahat ay pagpapasalamat din sa Diyos. Dahil sinabi ng Panginoon, ipagpasalamat ninyo ang lahat ng bagay. Amen. So napakabuti ang Diyos, kapatid. Kaya kapatid, tulad ng bagong taon, lahat ng pagbati, I wish you a prosperous new year. Lahat ng tao ay gusto ang isang masagalang buhay sa bagong taon. Amen. Pero kung tandaan po natin, kung wala rin tayo, hindi rin tayo kumilos, wala rin tayong ginagawa, walang mangyayari sa atin. Amen. Kaya ngayong iba, naniwala sa pupunta sa mapulsoy, pupunta sa umpin, buibili ng mga kung ano-ano na nagbibigay daw ng pagpapala, ng swerte. Pero tandaan po natin, at sa buhay, walang swerte-swerte. Ang buhay natin ay nakasalay lamang sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin na ang mga swerte-swerte na yan ay nagmumula sa mga inchik. At alalahanin natin na mga inchik ay walang Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. Bagamat ngayon marami nang kumikilala sa Diyos. Hallelujah. Pati yung mga year of the rats, year of the kung ano-anong hayop. Amen. Na nagbibigay na ng swerte, nagbibigay ng malas. Pero tandaan po natin na ang taon ay Diyos, sa Diyos lamang nagbubula. Amen. Hallelujah. So kapatid, tulad ng sabi ko kuya, kung sa kasalukuyan man, ikaw ay dumaranas ng tagtuyot sa buhay mo, tagutom, tagsalat, taghirap, tandaan mo na ang Diyos ay tapat. Sumunod ka lamang sa Kanya, manatili ka sa Kanya. Huwag kang lilihis na landas. Huwag mong sundin ang dinita ng puso, dahil kung minsan sabi sa Biblia, ang puso ay mandaraya. Amen. Kundi magtiwala lamang sa salita ng Diyos, dahil ito lamang ang katotohanan. Ang Diyos lamang nakakalam ng magandang plano sa ating buhay. At kung tayo manatili sa Kanya, lumakad tayo ayon sa gusto niya, tiyak na mangyayari sa atin ang magandang plano niya sa ating buhay. Amen. Tandaan po natin na kasabihan na ang prinsipyo ng Diyos, kung gusto natin magkaroon ng financial breakthrough, magkaroon tayo ng tagumpay sa ating, mapagtagumpay natin ang pagsubok sa ating buhay, makahirapan sa ating buhay, tandaan po natin ang prinsipyo ng Diyos sa pagtatanim, sowing and reaping, pagtatanim at pag-aani. Tandaan po natin na kung ikaw ay may tanim, meron kang aanihin. Amen. At kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kung kukunti ang iyong itinanim, kukunti rin ang iyong aanihin. Amen? At kung paano ka magtanim, yun din doon nakabatay ang ani na iyong tatanggapin. Amen? Nakadepende yun sa so maaaring sabihin nyo, di pastor, ibig sabihin, di pagpapalain na umay na ng Diyos. Maaaring sabihin natin, hindi ko matiyak, kapatid. Kailangan suriin natin ang ating puso. Pagkatapos mapakinggan natin ang mensahe nito, sabihin natin, ay mula ngayon magbibigay na ako, lakihan ko na ang aking ibibigay sa Panginoon. Hindi rin, kapatid.
Dahil kung ang iyong layunin sa pagbibigay ng malaki o pagpapalain ka rin ng malaki, ay hindi kalugod-lugod sa Diyos yan, kapatid. Dapat sa pagbibigay natin, nakatuon yun sa nagpapala, hindi doon sa pagpapala. Lahat ng bagay ay nakasalalay sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ang masaganang pagbibigay ko minsan ay nakatuon doon sa nakatuon doon sa kalaki ng binibigay natin. Ang pagpapala ng Diyos ay nakatuon doon sa puso, kalagayan ng ating pusong nagbibigay. Amen. At tandaan natin, kapatid, na ang pagpapala ay hindi lamang sa material na bagay, Amen. kundi karamihan ay sa spiritual na bagay. Maaring nga mahirap ang buhay mo sa iyong akala, pero sa Diyos, ikaw ay mayaman. Hindi hadlang kaysa ang kahirapan, ang tagutom, upang hindi siya magkaroon ng breakthrough sa kanyang buhay. Amen. Kundi nakasalalay sa kanyang panampalataya at pagsunod sa Panginoon. Nakita po natin sa halimbawa na ipinakita ng mga taga Macedonia. Sabi doon na sa kabila ng kailang kahirapan, sila doon, ang mga taga Macedonia ay dumadanas ng tagtuyong, taghirap sa kanilang buhay. Pero dahil naibigay nila ang sarili nila sa Panginoon, balago sila sa kanilang panampalataya. Kung kaya naibig sila pa nakikiusap kay Apostol Pablo na bigyan sila ng pagkakataon na makapagbigay sa Panginoon. Ang pagbibigay sa Panginoon ay isang pagpaparagal sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya dapat ganoon din tayo, mga kapatid, hindi hadlang ang kahirapan para magbigay sa Panginoon. Bagkus, ito ay dapat higit na maging dahil magbigay sa atin ang dahilan upang lalong magbigay sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin dyan, kapatid, huwag yung kabaliktaran. Higit natin kailangan na magbigay. Hindi lang sa pamagitan ng hindi lang sa mga nalilimitan ito sa material ng bagay, kundi maging sa pananalangin. Amen. Maraming manampalataya na pagka dumaranas na ng pagsubok sa buhay, ay dahil sa abalahan, karamihan ng abalan sa maraming ginagawa sa buhay nila, na kung hindi mga lubusang tigil ng panalangin, ay binawasan nila ang oras ng panalangin. Amen. Pero hindi dapat tayo ganun, kapatid. Yung iba, ang ginagawa ng iba, kung kailan sila ay umaasa na marami silang gagawin sa maghapon na yan, lalo ng pagpasyahan na dapat higit silang kailangan na magkaroon ng dagdagan ng oras ng kailang panalangin. Amen. Ika nga ay magkabaliktad ang mga panuntunan sa libutan at panuntunan ng makalangit. Amen. Dahil tayo anak ng Diyos sa Espiritu, kaya dapat ay sa buhay natin ang mga tuntunang espiritual upang tunay na maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah. So, tulad ng sabi ko kanina, kung tayo ay gusto pagmakalaya sa pakahirapan, gusto natin na magkaroon ng katagumpayan sa buhay, kinakailangan natin ang ating panampalataya at ating pagsunod ay makita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan po ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong umaga. At naway kinapulutan ninyo ng aral. Amen. Naway sa taong ito, mabago na ang iyong paningin. Kung naging maliman ang ating paningin at hindi tayong nakikita lang na hindi na mabago ang ating buhay, ang ating kalagayan. Panahon na, pagkatapos na mapakinggan ang mensahe ito, ay panahon na upang matuto tayo sa halimbawa sa buhay ni Aisha. Amen. Mari tayo manalangin. Una kilang Ama, salamat po Diyos sa mensahe ko sa amin sobang ito, Panginoon. Tunay po na kami dumaraan, Panginoon, sa pagsubok kung minsan lugar. At patawarin mo kami, Panginoon, kung naging iba man kung minsan ang naging reaksyon namin pagdating ng mga sitwasyon na gano'n, God. Pero salamat po, God, sa kaliwanagan na pagpapaunawa na ibigay mo sa amin sa bagay ito, God. Hallelujah.
Naway patuloy na maranasan namin para makita namin ang pagbabago ng aming buhay po, Panginoon. Kung kailan kami dumaranas ng pagpapalo, dumaranas ng taghirap, dumaranas kami ng tagsalat, Panginoon, ay lalo lamang kaming bigyan mo ng biyaya upang magbigay ng mahigit po, ng higit pa, Panginoon, bilang pagtatanim ugali. Hallelujah. Upang makaasa kami, Panginoon, na meron kaming aanihin ng makaisang daang ibayugan. So salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat na magsasabi ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah.